Magandang araw sa lahat. The Fraternal Order of Eagles Limbas Law Corner is back to render public service in the field of law. Our topic is on the issue on whether or not the barangay under the Katarungang Pambarangay Law or any other laws are they authorized to conduct fact-finding investigation or investigation involving a scam or allegedly a crime of estafa committed by its residents upon the instance or upon the complaint of residents of another city or municipality. Well, this issue was brought to us during the conduct of our community service where we conducted lectures in a barangay involving the Katarungang Pambarangay Law. Okay, yesterday, that was November 6, 2022. Okay, so here is the question asked. All right, allegedly, several individuals residing in another city or another municipality filed a complaint against a resident of a barangay. Oh, anong ginawa ng barangay ng ito? Aba, pinatawag nila yung residente ng barangay nila as requested. Aba, dapat pumunta ka rito dahil maraming mga tao rito, may sulat na nagrereklamo, ikaw daw ay gumawa ng hindi maganda, scam. Yun ang laging paboriting yung scam, or sa madaling salita malamang estafa involving thousands of pesos. All right, so ay pinapunta nga, kinukumpil. So ang issue dito, ang tanong sa akin or sa amin sa Marangal, sa Limbas Marangal Eagles Club is kung may kapangyarihan ba ang barangay to compel its residents to appear before their office as a consequence of a complaint filed by several individuals on an alleged scam. Pwede ba? The answer is no. Walang karapatan ayon sa batas ang barangay ipatawag itong porkit nakatira sa inyo, ipatawag dahil may reklamo ng maraming tao mula sa ibang municipality. Ipatawag para dito ka humarap, sagutin mo itong mga taong nagrereklamo laban sa iyo. Walang kapangyarihan ang barangay diyan. At kung ikaw ang residente, ba't ka pupunta? Sa katunayan na even the police or NBI, they cannot compel a person complained of for estafa, cannot compel. Kung ayaw niya, ano magawa ninyo? Pero ito ang barangay, walang kapangyarihan ito. So anong nangyari? Tingnan nyo. Because of this situation, a complaint was filed against the barangay officials concerned. O tingnan nyo, sila tuloy ang nareklamo ngayon. Ang masama pa na biktima tuloy itong isa sa mga opisyal ng barangay when she was about to travel abroad, hindi raw makatravel, hindi pinapayagan kasi hindi binibigyan ng clearance kasi may reklamo nga daw laban sa kanila because of the consequence of what? Assuming authority or jurisdiction to a complaint filed by several individuals on alleged scam or estafa. O barangay, dapat talagang matuto ng konti, hindi naman namin sinasabing marami, matututo talaga ng batas regarding your duties, which is found basically under Republic Act 7160, the Local Government Code of 1991, para alam ninyo hanggang saan lang ang kapangyarihan ninyo at tanggihan ninyo kung wala sa kapangyarihan nyo. Ito tuloy, isa sa mga office staff ninyo, ito hindi makaalis sa abroad daw, sabi sa akin o sa amin, dahil nga di bibigyan ng clearance, di umano dahil may complaint. O sayang naman.
kawawa naman yung tao tuloy because of that mistake. So tanggihan niyo kayo sa mga barangay, kung wala sa kapangyarihan ninyo, wala kayong authority, tanggihan ninyo. Ang tanong sa akin, paano kung kami ang ireklamo, kung tinanggihan namin? Wala namang problema kung tinanggihan ninyo kasi wala nga kayong kapangyarihan or authority. Kung magreklamo sila dahil sa pagtanggi nyo, walang problema because you are performing your duty in accordance with law. Pero kung gumagawa kayo ng gawain na labag sa batas, diyan kayo o labas sa inyong kapangyarihan, diyan kayo maireklamo ng tamang reklamo tulad sa nangyayari sa ngayon sa isang staff ng barangay hindi tuloy makapunta sa abroad because of that incident. Okay, so this is another public service of the Fraternal Order of Eagles, Limbas Law Corner, at maraming salamat sa pagsuporta sa YouTube channel na ito. Ito'y walang hangarin kung hindi para lamang makapaglingkod sa ating mamamayan, sa sambayan ng Pilipino, sa larangan ng batas. Maraming salamat.